Okay, nasa mga headlines na naman ang Iran, gaganti sa Israel, then gaganti uli ang Israel dun sa mga Iranian. So, parang walang katapusang gantihan, ano po. Pero kasi may nagtanong po sa akin, gaano, ito yung tinatawag na port of entry daw ng Antichrist. Pwede na raw bang ma-reveal ang Antichrist ngayon? Then pinag-aralan ko yung mga pangyayari. Yes, pwede na po eh. Kasi ganito po yan. Yung third temple, i-reveal yan mabilisan lang pag na-reveal na yung Antichrist eh. Diba? Yung may nagtanong lang naman, pero ako, matibay ako sa pananampalataya ko na mararapture muna tayo before the arrival of the lawless one. Yun nga po yung Antikristo, no? Kaya hindi po natin yan aabutan. Kahit na ano pong mangyari. That's not a gray area. Sabi nung iba, gray area daw yung ganun na theory. But it's not a gray area. It's from the Bible. Sabi niya, hindi hanggang hindi natatanggal yung restrainer, hindi malalantad yung lawless one. Ayan ang sabi ng Biblia sa Thessalonians. So, dun po tayo sa Thessalonians. Maliwanag po yun. Biblia nagsasalita dito. Ano po. So, yung possibility of the arrival of the Antichrist, very possible daw ba? Tinanong lang naman ako, kung sakali, kanya, sabi niya sa akin, isantabi mo muna yung views mo. Sige ako, isasantabi ko muna yung views ko. Tignan natin yung events, yung current events ngayon dito sa Israel at saka sa Iran. Pinag-aralan ko, pwede na. Sabi ko sa kanya, pag merong isang lalabas na lalaki from the UN na mag-aalok siya ng kapayapaan, kumbaga pahihinahunin niya yung situation, yun na siya. Pwede ngayon na po. Yung nangyayari ngayon, kaya sabi ko po, gagawa ko ng vlog para magmatsyag po tayo. Kasi kung talagang darating na po yung Antikristo, anytime now, this week, rapture na, kung sakali. Kaya tignan natin yung gulo. Kaya sabi nung dating pastor ko, bagamat marami akong hindi sa ugali niya, hindi ako agree sa mga pananaw niyang iba, pero dito meron akong agree na sinabi siya. Ang timetable natin ng Israel, sabi niya. Kasi yes, tama po siya. Kasi pag may gulo sa Israel, yung chance, sabi niya, ng paglabas ng lawless one, ng man of lawlessness, the Antichrist, mas possible. Kasi papahinahuli niya yan eh. Tagapagpahinahon siya, lumalamig po ang panahon, thank you Jesus. Alam niyo po ba, nagpe-pray ako kagabi. Sabi ko, Dear Jesus, sabi ko, mas maganda lumamig ng konti. Lumamig nga po, kaninang pagising ko, medyo okay. So, napakabuti ng Panginoon. Patalastas lang po yun, sinabi ko. Medyo, yung mga heat index na yan, kayang pahinahunin ni Lord yan. Manangan lang tayo sa Kanya. Ayun. Pwede na po siyang lumantad anytime. Kasi from nowhere lalabas siya eh. Pero tandaan po ninyo, yung unang paglantad niya, deceiving kasi siya. Maamo, punong-puno ng karisma, at magiging pinakapopular na tao. Yung parting yun, hindi na po natin maabutan kasi irarapture na po tayo. Diba? Habang delubyo sa lupa, nasa langit po tayo ng 7 years, nagbibigay ng reward si Lord. And I believe, yun po yung ating celebration with Jesus. Meron tayong piging doon, piging o salo-salo sa langit. 7 taon yun, nagbibigay siya ng mga reward sa atin. Hindi para tayo ay may bema seat po na tinatawag. Hindi para hatulan tayo. Judgment din po yun. Pero judgment yun to give us some rewards dun sa mga ginawa natin dito. Kaya dito sa lupang ito, hindi na po natin alam po ano nangyayari. Then after that, ang susunod na event sa atin, to be with Jesus forever. Kaya kung magse-second coming na si Jesus, kasama po tayo po yung mga nasa likod. Napakarami po nun, mga born again yun, lahat, At nasa likod tayo. Diba? Napakaganda, napakasarap. Mangyayari po lahat ng yan. So, yan. Hindi ko sasabihin, expect it, pero yung possibility, tingnan nyo, gaganti raw ang Iran. Gaganti rin ang Israel. Walang katapusang gantihan yan. Kaya ako ay suggest, tumutok kayo sa news sa Iran at saka sa Israel. Dahil yan pong dalawang yan, yes, involved din ang Hezbollah, di ba? Yung
nauna dati, Hamas and all that, from the October 7 bombing, no? Nung meron silang Yom Kippur yata yun, yung kanilang mga pagdiriwang doon, no? Then nagulo. Umpisa na po yun. Akala ko tumahimik nga po mga bandang December. And then ito na naman po. So lagi pong nandyan yan. So magmatsyag, tigit sa lahat, we will see Jesus face to face. Kung ito na nga yung rapture. Thank you, and Jesus truly loves us all. Can't wait to see Jesus. Tutok lang po kayo sa mga nangyayari, sa mga current events. Okay, bye. Thank you. First and foremost, I would like to ask forgiveness. Humihingi ako ng kapatawaran sa inyong lahat. Pasensya, unawa. Maingay po yung aso ng kapitbahay namin. So, sabi ko kung magre-record ako mamaya, tatama rin na ako dahil sobrang init nga po. So, I will record it now. Humihingi ako ng dispensa. Maingay po yung aso ng aming kapitbahay. Pero I really need to do this right now dahil yung revelation talaga pop up talaga. Okay, ito po ay tungkol sa hindi po ako nang huhusga ng mga Kristiyano, pero nakakapag-share ka ba ng gospel? Meron ka bang mga nahihiya ako kasi sikat sila eh. Mataas ang antas ng pinag-aralan nila. Samantalang ako, tindero lang ako. Samantalang ako, meron lang maliit na business na gano'n. Ganyan ba ang iyong way of thinking bilang Kristiyano? May gusto akong sabihin sa'yo. Hindi mo ba alam kung sino yung nakatira sa'yo? Sino yung nabubuhay sa'yo? Nandyan sa puso mo ang Panginoong Hesukristo mismo. So, nothing to be ashamed of. Okay. Sabi ko po sa inyo, ilang beses pong nag-appear ang success sa Biblia? Only once, right? Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang Book of the Law. Meditate it night and day. Ang Book of the Law during the Old Testament ay yung Old Testament. Pero ngayon sa panahon natin, ang Book of the Law natin ay hindi na tinatawag na Book of the Law, kundi Book of Jesus. Ito yung buong Biblia. Tandaan ninyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That's Jesus. So, ini-expect tayo ni Jesus to share His Word sa ibang mga tao. Huwag tayong mahihiya. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Greater is He who lives in you than He who resides in the world. Kasi celebrity sila. Kasi famous sila. Ako, nandito lang, nagtitinda lang ako dito, may small business ako. Huwag kang mahihiya. Kung tutuusin, ikaw ang successful, hindi sila. Why? Because you have Jesus Christ. Sana nakukuha natin yan. Gusto ko lang palakasin ang loob ng bawat isa sa atin. Samantalang, alam naman natin yung katotohanan, pero alam niyo, meron in actuality. Pag dumarating po, minsan parang nai-intimidate tayo. Pero pag nag-step out na tayo dun sa comfort zone natin, bumibilib sila sa atin. Kasi nakikita nila, bakit ang husay nating manalita? Iyang pagsasalita natin bilang mga Kristiyano, hindi kuha ng mundo yan. Tandaan nyo. Hindi nila gets yan. Hindi nila gets yan. Nagwa-wonder sila bakit mahal na mahal natin si Jesus. Kaya ang gagawin ng iba dyan, tutuyain tayo. Alien. Lolokohin tayo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hindi nila naiintindihan. Hayaan mo ng pagtawanan ka. Ang Panginoon nga pinagtawanan ikaw pa. Diba? Ang Panginoon nga nagpakumbaba. Hindi mo alam, kumuha siya ng basin bago siya i-betray ni Judas, diba? Sa Gethsemane. Hinugasan niya yung mababahong paa ng disciples. Yan po ang pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus. Kung siya, sabi niya, kung ako na inyong Panginoon ay ginanyan nila, kayo rin. Maaring tuyain tayo. Actually, nagbabible study kami, naalala ko po dati. Tinanggap naman kasi kami ng matanda sa bahay niya. During that time, inabutan kami ng siguro mga 10:30 yun, magi-11 o'clock. Magtatanghalian na yon. Dumating yung anak niyang lasing na lasing. Sorry po, pastor. Dumating po yung anak kong lasing. Sige lang po, hayaan niyo po. Yung pala, dadaan pala sa amin. Kasi ang kwarto niya nandoon. Dumaan sa amin. Alam niyo sabi,
Ano ba yung pinaggagawa ninyong yan? Pagkakakwartahan ba yan? Hindi po kami kumubo. Yung isang kasama ko, ibubukas niya yung bibig niya. Sabi ko, no, hayaan mo. Unang-una, wag kang papatol sa lasing ako. Kasi lasing eh. At ang unbeliever po, wala silang gana sa salita ng Diyos. Diyan mo makikita na unbeliever yan. Ang gana lang nila yung mundong ito. Pero karamihan ng unbeliever po, matatalino yan. Tama po, kaya minsan nai-intimidate tayo. Matatalino yan. Pero ang sabi po ng Biblia, yung katalinuhan nila ay kamangmangan lamang sa mata ng Panginoon. Habang hindi nila alam ang katotohanan tungkol kay Kristo, yung katalinuhan ng mga unbelievers, kamangmangan lang sa harapan ng Diyos. Hindi po ako nagsasabi niyan ay ang Biblia. Amen? Amen. Kaya, you are so powerful. You are so great, kapatid ko, sa Panginoong Hesus. Tayo ang possession ni Jesus. Tayo ang pinakamamahal niyang possession. Ang mga anak niya tayo po. Sabi ng John 1:12, ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Kaya wag mong maliitin ang iyong sarili. Pag magkakasama tayo mga Kristiyano, malalakas ang loob natin, kantahan tayo, ganun-ganon. Yes, kaya nga mahalaga rin po yung gathering. Hindi lang po linggo ang gathering. Kahit anong araw, maski 2 or 3 lang kayo mag-gather, magpalakasan ng loob. Hindi po ako naniniwala sa institutional church na kailangan linggo pupunta kayo doon. Tapos may tatayo na isang pastor. Tapos kokontrolin niya yung buong congregation. Siya lang ang magsasalita. Hindi po ako naniniwala dyan. Naka-out ako sa ganyang system. Anong denomination ko? Bibigyan kita ng pangalan. Kasi naghahanap ka ng pangalan denomination. Jesus. Jesus is my religion. Although hindi siya religion, pero kung gusto mo talaga, okay, si Jesus ang lahat sa akin. Amen? Minsan po may nakita akong kapwa-believer, nandoon kami sa tabi ng puno, kwentuhan kami tungkol kay Jesus. Masaya, hindi mo mamalayan ng oras. Pero pag kapwa-believer natin ang kasama natin, ganado tayo, di ba? Parang ano. Pero minsan pagka dumating ako, guilty po ako dyan. Yung mga mayayaman kong kamag-anak, dyan po sa Quezon City, syempre mayayaman nga po sila, no? Mayayaman sila. Isang sakay lang naman ay nag-invite. Pumunta kami. Talagang may mga balikbayan sila from the States na mga nag-a-around the world. Mga tito at tita ko rin. Then, nagkatanungan na, professional pala yung mga pinsan ko, gano'n, yung mga mahiyaman na pinsan namin doon. Tinanong ako, ako po ngayon, kako. Ito ang sagot ko, ha? Ako po nakakonsentrate po ako sa gospel ni Lord. Parang, hindi ako pinansin. Dead ma. Di ba? Ay, sabi ko sa isip ko, nung pauwi na kami, nasa jeep ako, sabi ko, paano ko nga naman maipapasok ang ebanghelyo mo, Panginoon, kako? Sobra ang narating ng mga kamag-anak kong yan sa buhay. Mayayaman sila, mga bilyonaryo nga yata kung tutuusin eh. Pero sabi ko, hindi Lord. Hindi. Ang totoong mayaman ako dahil ako ay anak mo. Di ba? Yun ang totoong kayamanan. Okay, makinig po kayo mabuti. Halimbawa, isang janitor. Isang janitor sa mall, kamo na. Janitor lang siya. Nilalang hindi ba? Ano ba ang tingin ng mundo sa janitor? Abay, maliit yaan. Ini-small yan. Pero Kristiyano yung janitor. Tapos yung may-ari ng isang malaking kumpanya, halimbawa, sa buong mundo. Siya ay popular, famous. Hindi naman siya mananampalataya. Pero siya ang gusto ng mundo. Yung janitor, tagalinis lang, hindi pinapansin. Pero sa mata ni Jesus, ang totoong mayaman at totoong successful, yung janitor. Why? Because of Jesus Christ. Yan ang gusto ko sabihin. At yan janitor na yan, hindi mananatiling janitor. Ipropromote ni Lord yan. Magugulat na lang kayo. Wag ganyan, di ba? Pag na kay Jesus ka, ipropromote ka niya. Dadaan ka, maaaring dumaan ka sa mababa, pero hindi siya papayag na mababa ka forever. Ipropromote ka ni Lord. Okay, yan ang pangako ng Panginoon sa bawat anak niya. Kasi may nakalagay sa Biblia, walang anak ang Diyos na namalimos ng tinapay.
Yan ang sabi ni David sa Salmo. It's either paniwalaan mo ang salita ng Diyos o manindim ka at ma-down sa iyong present situation. Abay, kung wise ka, maniwala ka na lang sa salita ng Panginoong Jesus. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus and His love and His grace. Tandaan mo, kahit janitor ka, o nagtitinda ka ng palamig, o nagtitinda ka, may sarili kang business na palamig, o kung ano man yan, meron kang turo-turo, ikaw ang successful na totoo dahil nasa iyo ang Panginoong Jesus. Tandaan mo yan. Tayo ay mayaman, tayo ay successful because of Jesus. Bye for now, and Jesus truly loves us all.